Matapos ang 3 araw ng impeachment hearings, ano ang totoong nasaksihan ng taong bayan? Ito si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan. At matapos nga ang 3 araw na pagdinig dito sa Senado, may mga bagay na nasaksihan ang sambayan ng Pilipino. Pero ang very obvious dito ay ang mga sumusunod. Una, mayroon tayong Senate President na walang kakayanan na mag-preside sa impeachment hearing. Yun nga no, mga kababayan natin, yung sa impeachment nga kung makikita nyo no, yung tinutukoy niya ay si Win na kung saan tila nga ba nagiging poste dito nga no, kaya Senachis nga no, na umano'y ito walang kakayanan na talagang gumawa bilang presiding officer kuno rito nga no sa nagaganap na impeachment sa ating Vice Presidente. At yun, tuloy pa natin. Naging malinaw iyan nang naghalal sila ng isang senador sa katauhan ni Senator Chis Escudero na mag-preside sa impeachment proceedings, at ito ay pag-amin sa parte ni Senator Win Gatchalian na wala siyang kakayanan para siya ang mamuno dito sa impeachment proceedings. First of its kind. Ganito lang, ngayon lang nangyari ang ganyang sitwasyon sa Pilipinas sapagkat for the first time na mayroong impeachment ang nakaupong Senate President ay hindi isang abogado. Ikalawa, nasaksihan natin dito ang mga public prosecutor, ang mga congressman na hindi kayang mag-prosecute. Sila ay taga-opening statement lang, tagagawa lang ng mga political speech, mga madrama, na mga linyada, na dahil ito ay mga opening statement, hindi naman subject to cross-examination or cannot be challenged. At yun lang ang kaya nilang gawin. Yung mga bagay na pang-abogado na hindi po pwedeng tanungin. Yun nga no, mga kababayan natin, no, napansin nyo rin yung talagang nagiging galawan nila na talagang hindi nga no, kaya nga tila nga ba saklawan ang umano yan. Pagiging bahagi dito umano sa impeachment nitong mga to no, na tinutukoy nga dito na tila nga ba hindi nila kayang sabayan o hindi nila kayang ibigay yung nararapat dito nga sa mga umano'y akusasyon nila laban sa ating Vice Presidente. No? At yun, tuloy pa natin. Sana'y siguro sila doon sa kanilang mga ginagawa sa House of Representatives. At noon pa man, sinasabi ko na pag nagbukas na nga po itong pagdinig na ito sa Senado dito sa impeachment, ay talagang walang kakayanan ang mga abogado ng House of Representatives, ng mga miyembro ng House of Representatives na humarap sa isang impeachment court. No joke. No joke. Sabi nga ni BP Sara. At kitang-kita nga po natin, ganun na nga ang nangyari. Then we had a witness, nagpresenta ng testigo, ang prosecution, who is supposed to be an expert witness, who turns out to be not an expert at all, na siya pala ay competent witness lang. And then on cross-examination, nakita natin na ang kahinaan ng testimonya na ito sapagkat so far ang kanyang napatunayan lang ay mayroong video na hindi pa nga malinaw, ano? It's not very clear as to what video he is supposed to be testifying on. Kasi malinaw naman sa lahat na meron talagang video. I think there was never a challenge from the defense or the respondent na meron talagang video. Ang nangyari lang, nabuksan tuloy ang kanilang mga motibo sa pag-iimbestiga. At dito na nga ay pumasok yung mga ibang elemento ng investigasyon na ito. Pang-apat ay ang pagpapakulong kila Senator Marcoleta at kila Mike Defensor as a precursor o bago pa man magbukas ang pagdinig dito sa Senado. Sinabi ko na noon, hindi po nila may tatanggihan na these are actually connected, related po ang mga ito. Kahit na siyempre itatanggi nila na walang koneksyon ng pagkakakulong kay Senator Marcoleta on the day na Yan nga no, mga kababayan natin, naniniwala ba kayo na walang koneksyon umano ito sa pagpapakulong no, sa paglilitis nga ng ating Vice Presidente, tila nga ba hindi ito nakakonekta umano sa pangyayaring pagpapahuli o pagpapakulong no kala Senator Marcoleta nga, na dito nga talagang iniisa-isa syempre umano yung mga sangkot umano sa flood control, subalit may pinipili o selective justice lang umano ang nangyayari dito nga no. At yun, tuloy pa natin.
umpisa na ang impeachment proceedings. Yan, tanong ng taong bayan, is it all worth it? Itong lahat ng mga pinagagagawa na ito, I mean, gumagastos ang sambayan ng Pilipino ng milyon-milyon at potentially aabot ito sa bilyon bago matapos yung pagdinig para lamang dito. No? Madinig natin sa kanila, sa mga House of Prosecutors, ang isang bagay na alam na natin. At alam naman natin kung ano ang intensyon talaga nila dito. Malinaw para sa lahat na hindi ito tungkol sa impeachment. Because the truth of the matter is, derechahang usap ito. Sa kasalukuyang bilang ng mga miyembro ng Senado, yung political alignment, there is no way na ang prosecution will be able to convict si VP Sara Duterte. Ang mga senador na meron sa hanay ng minority at the moment, kahit nasabihin pa nila na hindi na makaboto si Senator Marcoleta or si Jinggoy Estrada, the fact of the matter is, 13 ang senador ng majority. At yung 13 na yan is 3 senators short of the required vote para i-convict si Sara Duterte. May nakikita ba tayong pagbabago sa bilang na yan? Not at the moment. Baka si Joel Villanueva na yung huling tatalon dito sa kampo. Kasi kung ikaw naman talaga yung sitting senator right now, it will be a disaster if ngayon ka pa magpapalit ng iyong kampo with a little over a year na lang na uupo si BBM. July na ngayon so next it's probably about mga 12 to 14 months na lang ang effective leadership ni BBM kasi on 2028 kapag pumasok na po ang after 2027 pagpasok ng mga June or July of 2027 ay posisyonan na po yan ng mga mag-aambisyon na tatakbong presidente. At siyempre gagalaw na yung mga dilaw, yung mga pink, at yung mga makakaliwa, at siyempre yung grupo nila BBM. At ma-expect natin dyan na sila na rin mismo ang magsisipag-away-away pagkatapos nito. Because all they needed right now is to eliminate Sara Duterte. At pag wala na si Sara Duterte, sila naman mag-aaway. Problema nila dyan, pag hindi nila na-eliminate si Sara Duterte, then they have a big problem. Sino ngayon ang pipiliin nilang kalaban? So I think pwedeng magkaroon ng paggrupo-grupo nila o aggregation nila by next year. But they are slowly running out of time. Kaya sa kasalukuyan, I maintain my position that these impeachment proceedings ay hindi naman po tungkol talaga sa impeachment. Kasi nga, wala naman silang sapat na bilang para makonvict nila si Sara Duterte. So para saan itong impeachment nito? Ang impeachment proceedings nito ay para kumbinsihin kayo, ako at lahat ng sambayan ng Pilipino na masamang tao si Sara Duterte at dapat siya ay ma-impeach. So this is a black propaganda, I think, against Sara Duterte. The same way na si Jejo Marbinay noon, before the 2016 election, ay tinira din ng black propaganda operation ng mga dilawan at sapagkat nangunguna noon si Jejo Marbinay, not by a wide margin, but siyang nangunguna. So he was the prime target for political assassination. Yun na nga mga kababayan natin. Kung matatandaan nyo, yung patungkol nga, dati, dito kaya dating Vice President Jojo Marbinay nga, na kung saan talagang tinarget at talagang sinirahan at eto nga yung nangyari, tila nga ba lumagpak yung kanyang survey o talagang hindi nga, nakapwesto dahil sa umano'y mga propaganda nga ginawa. Ito ay nahahalin tulad niyo na patuloy nilang gustong siraan ng ating Vice Presidente. Ito ang tinutukoy dyan na patuloy na gagawa ng paraan upang hindi makaupo o tuluyan nga magawa ng hakbang at talagang masira sa mamamayan ng ating Vice Presidente. At yun, tuloy pa natin. So ngayon naman, it is Sara Duterte. So same tactic, different method. Ano ginamit nila ngayon? This is process of impeachment because yung regular na mga House investigation didn't work kasi wala talaga silang makuha. So right now, gagamitin nila yung impeachment to do this against Sara Duterte. The second, I think the objective nito is, and I think this is the more important issue here,
ay yung pagtakpan talaga yung flood control. Sabi ko nga doon sa isang interview sa akin, yung parang sitwasyon natin is during the Roman times, panahon ng mga Romans, na pag yung bayan ay naghihirap, ang gagawin nila para ma-entertain yung mga tao, mag-host sila ng gladiator games. So kahit na naghihirap yung mga tao, nakakalimutan nila yung kanilang pagdurusa dahil natutuwa sila sa gladiator games. Itong si panahon ni Marcos Sr., ganyan din na nangyari. Nung nag-aaklas na yung mga taong bayan dahil sa mga kapalpakan ng polisiya, ng ekonomiya, paglabag ng ating mga karapatan, in-entertain tayo ni Imelda Marcos with the experimental cinema of the Philippines. Dito na nag-umpisang lumabas yung mga bomba films, yung The Boatman, Scorpio Nights, at saka pagdating na nga sa mga probinsya, nauso na yung mga penetration movies. Libre na, pwede nang magpalabas ngayon. Hindi na bawal magpalabas sa mga sinihan. The purpose there is to entertain the Filipinos so that we will forget na miserable ang ating mga buhay. And this is also what this administration is doing. Same formula. Keep the people entertained. Keep them busy para makakalimutan nila na sila ay pinagnanakawan. Pero tayong lahat ng mga iskumbro, hindi na tayo papalakpak sa ganito. Hindi na tayo magpapauto sa ganito. Kasi matagal na nating alam ito. Pinakulong ang kanyang tatay, sinampan siya ng impeachment noong 2025, sinampahan na naman ng isa pa muling impeachment. Pinakulong ang kanyang chief of staff at kung ano-anong mga harassment ang ginawa. Pero bakit tila hindi tumatalab ang kahit na anong gawin ng administrasyon na paninira laban kay Sara Duterte? At ganoon na rin lalo kay President Digong. Pinakulong na siya sa Hague, pero bakit parang mahal na mahal pa rin siya ng mga Pilipino? Sa akin nga pong mga assessment dito sa impeachment, sinasabi ko na sa inyo na sa aking pananaw, ito ay political harassment. Ito ay attempt nila upang to make sure na magiging mahina si Sara Duterte as 2028 nears. Tawag dito yung meat tenderizer. Kasi ito yung mga sistemang tumatalab noon. Ginawa ito noon sa panahon ni Jejo Marbinay. Napahina siya ng administrasyon. Akala kasi nila si Jejo Mar ang magiging kalaban ni Mar Rojas. Pero nagkamali sila because sumulpot bigla si Rodrigo Duterte. At pagkalipas ng panahon, yung pagmamahal ng mga tao kay Rodrigo Duterte ay nanatili. At sa matter of fact, ito ay siya ang pinakamataas na may approval rating na bumabang presidente at 80%. Pagpaalis niya, nanatili ang loyalty ng mga tao kay Rodrigo Duterte. At ganoon din kay Sara Duterte. Ngayon nga, kahit na humaharap siya sa sunod-sunod na pagbati ko sa kanya, na black operations, ito pong susunod na itong impeachment, yung mga ilalabas pa nila, mag-expect pa kayo na marami pang mga negatibong, mga pasabog ang administrasyon laban kay Sara Duterte. Pero why is it not working? At parang ang opposite pa ang nagiging epekto kasi ang rating ni Bongbong Marcos ang siyang pababa ng pababa at hindi yung kay Sara Duterte. Ang hindi naiintindihan dito ng administrasyon is that like Digong, Sara Duterte is no longer Sara Duterte alone. Sara Duterte for many Filipinos is no longer just a person. Siya ay kumakatawan sa adhikain ng maraming mga Pilipino. Ang nais ng mga Pilipino, isang disenteng pamahalaan, isang gobyernong hindi sila pagnanakawan, isang kapulisan, institusyon ng ating kapulisan na lalaban sa droga. Ang mga pinuno na tunay na nagmamahal sa mga tao at may malasakit sa kanilang kapakanan. Yan ang naisin ng mga Pilipino. At yan ang nakikita nila kay Sara Duterte, kay Digong. At hindi nakikita sa inyo, kayong mga nasa administrasyon. Kaya kahit na ano ang gawin ninyo, hindi nyo mababaklas ang mga tao sa isang adhikain o sa isang naisin. Pwede po mabaklas nyo sila sa tao, pero sa isang pananaw, sa aspirations ng mga Pilipino, yung common goal that we have, hindi mo pwedeng alisin ang mga tao dyan. At isang pagkakamali na targetin ninyo,
yung representasyon ng mga pagnanais ng mga Pilipino. Kaya, Kasi si Sara Duterte has become the flag bearer. Siya ay tagabitbit ng bandera. tama. Kahit na pabagsakin niyo pa siya, mayroon anong at gawin. mayroon pang dadampot ng bandera at itataas ito muli. Oo. Sapagkat hindi nyo po pwedeng gibain o sirain ang tunay na naisin ng mga Pilipino. Kaya nga. Kahit ilang senador ang ipakulong ninyo, kahit ilang Pilipino pa ang iharas ninyo, Kaya nga. at eventually ay ipakulong nyo rin, hindi po makakalimot ang sambayan ng Pilipino. Tama. Alam namin ang pagkakaiba ng tunay na nagmamahal sa bayan at yung mga nagnanakaw sa amin. Tama. Pwede niyong bayaran yung mga matataas na mga tao. Pagbayad kayo ng marami pang mga abogado. Pwede niyong lunurin sa maleta ang mga taong nakapaligid sa inyo. Pero hindi ang buong sambayan ng Pilipino. Tama. Matatalino na po ang mga tao. Oo. Matatalino na po Alam na nila. ang mga iskombro. Tama. Hindi kami papalakpak sa pananakot ninyo at kabaliwan ninyo. Oo. Maaring naikulong nyo sina Senator Marcoleta, sina former Congressman Mike Defensor. Pwedeng nais nyong dalhin muli si Bato de la Rosa sa Hague at napuwersa siya na magtago dahil gusto nyong i-violate yung kanyang mga karapatan. Kaya nga. Maaring napadala nyo sa The Hague ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ngayon, dahil nga sa inyong kapangyarihan, pwede ninyong paimbestigahan sa NBI, sampahan ng kaso ng impeachment ang Vice Presidente, pero isang bagay hindi nyo magagawa. Ang alisin sa puso ng mga tao Oo nga. ang pagmamahal sa mga pinunong kagaya nila. Oo. Kasi kahit kailan, hindi namin maililipat ang pagmamahal na yan sa inyo. Dahil wala pong tunay na kaibig-ibig sa inyong mga pinaggagawa. Kaya nga. Dahil kaming mga iskombro, alam na namin ito. Oo. Kasi patuloy kaming nagmamasid, nakikilaw, nag-aaral. At alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. And we are the resistance. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Napansin ko dun sa post namin sa Facebook kanina na maraming katanungan tungkol dun sa dismissal ng COMELEC case laban kay Senator Marcoleta. Actually, matagal na po yan. Bago pa siya na-issue ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, dismiss na po yung kaso sa COMELEC. Yung Dismiss kaso na sa pala COMELEC, bunga ito ng di umanong sinasabing campaign donation na binigay ni former Congressman Mike Defensor at isa pang tao na supposedly umabot ng 75 million. Ang kaso sa Sandigan Bayan ay plunder. Ang plunder po ay kapag mayroong ill-gotten wealth o kaya mayroong graft or corruption Grabe talaga. involving government funds Grabe kayo. na-acquire nung nasa sakdal. Ang ill-gotten wealth ay acquired through the position of the accused. Medyo malabo kasi yung mga press releases, not releases, press reports tungkol dito. So, ang kaso is supposedly tumanggap si Senator Marcoleta nung time na congressman pa lang siya ng mga campaign donations. So, ang kinakaso sa kanya ay yung pagtatanggap ng regalo na lumalampas doon sa prescription ng Code of Ethics. Ang nakalagay doon kasi ay maaari lang tumanggap ang isang public official
ng tokens o kaya mga regalo na reasonable received during occasions of great rejoicing. So, beyond ito daw ng reasonable na matatanggap na regalo. So it's plunder, yung pag-receive niya, at saka yung parang violation ng Code of Ethics dahil nga siya po ay nakatanggap, at saka ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act as well as yung Code of Ethics. Kung di po ako nagkakamali, double check ko po. I think, double check ko lang. Okay, violation ng PD, which means yung violation ng batas against accepting gifts. So pwedeng tumanggap ng regalo, pero Pwede hindi pala eh. pwede yung super mahal. Mhm. Paano yung ano yung nagiging kaso dito? Nung tumanggap si Senator Marcoleta, nung congressman pa siya, nung campaign donations, hindi pa po campaign period. Yun Bukod naman pa pala eh. dyan, pag hindi mo na-declare sa SOSE mo, yung certain amounts, hindi daw kasi dineclare ni then Congressman Marcoleta, ibig sabihin yan, dun sa batas sa COMELEC, hindi na po criminal act yun. I-require ka na lang na i-declare yan o i-correct mo yung SOSE mo. Kapag may errors, may nakalimutan, may hindi na isama. So, di ba? Ang theory ng ombudsman is tumanggap siya nung congressman pa siya at ito po ay act of corruption. At dahil more than 50 million ito ay plunder. So, ano ang defenses ni Senator Marcoleta? Well, unang-una, hindi niya ito tinanggap at hindi ito regalo. Kasi iba ang campaign contributions. Kung mapapansin nyo o maaalala ninyo, noong panahon na si Mayor Isko ay nag-report na hindi niya nagastos lahat ng campaign contributions, ni-require lang siya na magbayad ng taxes doon sa natirang amount. So yun po ay kino-consider na either donations or income. So babayaran mo yung appurtenant taxes para doon. So ibig sabihin, in addition to which, kasi madalas posibleng ganun yung mangyari. So, is the campaign contribution considered income or donation? It could be either, pero is it illegal? Hindi. Not necessarily illegal yan. Kasi nga, nire-report mo, the campaign contribution is supposed to be reported, and if not reported, you can correct the error later on. So, is it considered a gift? Hindi. Kasi ang campaign contributions ay donations for a specific purpose. Did he acquire it? Naging kanya po ba? Ang traditional practice sa elections is you receive it for a specific purpose. Ang importante, ito po ay gagastusin ng naaayon doon sa purpose niya. Kung hindi siya ginastos ng naaayon sa purpose niya, then that is when it is considered having been received personally. So yun po ang burden ng ombudsman, na patunayan nila na nung tumanggap ng campaign contributions si then Congressman Marcoleta ay naging for personal gain yon. Kasi kung ginamit yan for elections, then it is used for the purpose of the donation. Sabi ni RJ, kumpleto raw tax niya. Sabi ni Mike Defensor, bakit hinihingin silang donors tax ng BIR? Yun nga po, if it is a donation, tapos hindi siya for purposes of the campaign, then at hindi siya nagamit for the campaign, naging donation siya personal to Congressman Marcoleta. At the time, congressman siya. So doon magve-vest ang donors tax. Ang kailangan yata nila na patunayan is that all campaign contributions must require the payment of donors tax.
So kung required ang payment ng donor's tax, ang kailangan lang naman ipakita ni former Congressman Mike Defensor ay yung certificate that he paid the taxes on the donation. So pag sinabi ni former Congressman Mike Defensor na kumpleto yung taxes, we assume that he paid for the appurtenant donor's tax or hindi required ang donor's tax for that particular donation. Bakit nagbayad ng donor's tax sa regalo kung legal naman? Hindi, ang donor's tax, nakaakibat yan dun sa pagbibigay. Kung hindi siya regalo, donation siya. So magbabayad ka ng donor's tax. So, iba po ang ill-gotten wealth kasi you obtained the money because of your position. At sana hindi pinayagan ng BIR. Hindi. Ang taxes po ay, ang tawag natin sa taxes, lalong-lalo na sa income taxes, ay source blind. So the BIR and the law doesn't care whether the donation or the income or anything like that is legal or not. It doesn't care about the source of the funding. It only cares that the correct taxes had been paid. Walang negligence on the part of the BIR. So uulitin ko ha, walang kinalaman yung failure to declare sa SOSE doon sa kinakaso kay Senator Marcoleta. Doon sa pagtanggap niya ng campaign contributions, yun yung sinasabi ng OMB na ill-gotten wealth. So hindi siya yun yung kinaklarify natin dito. Ang final niya ay ang final sa kanya ay plunder, kaya hindi bailable, at saka yung violation ng presidential decree against receiving gifts na di na reasonable and not on the occasion of great rejoicing. Okay. Dun sa mga katanungan, makakalaya ba si Senator Marcoleta? Yan po ay naaayon kung igagrant siya ng bail or mabilis na mariresolba yung kaso. Both cases kasi are possible. Unang-una, hindi naman dinideny ni Senator Marcoleta na may natanggap siya ng pera. Pero ang dinideny dito ay may criminal liability kaakibat dun sa pagtanggap. Kasi kung tatanggap ka ng pera as campaign contribution, hindi naman po illegal noon. Ang nire-require lang ay i-report ito at kung hindi po siya kung natira or hindi po siya nagastos ng naaayon doon sa sa campaign, then may appurtenant income or income tax po doon. So, doon sa lumalabas na facts, or sa defense ni former Congressman Mike Defensor, nagbayad naman daw siya ng kumpletong taxes sa lahat ng kanyang mga transaction. So, yung mga katanungan na makakalaya ba or may chance po ba? Unang-una, yung chances, hindi natin masasagot yan. Kasi yung tinatawag ninyong chances, kino-compute po yan. Pero wala po tayong basis for the computation. Kasi anong ibig sabihin yan? When you ask what are the chances, ang pinapakompute nyo sa akin ay odds. Ibig sabihin, lalagyan natin ng monetary value yung chance that something will happen or not happen. So, pag nilagay mo yung numerical equivalent nung chances na yon, kino-compute nga yan against the chances that the event will not happen. So, wala po tayong data to balance the chances.
Okay, so wala tayong data to compute if it will happen or not. Actuarial yan tawag sa ganyan. So, alam niyo dito sa Luminous, kailangan precise yung mga katanungan kasi sasagot namin ng naaayon doon sa inyong katanungan. So when you ask me, ano yung chances na makawala siya? Sasabihin talaga namin, hindi namin po makocompute yung chances niya. Ang pwede lang natin sabihin dito ay kung anong naaayon sa batas at ano yung kanyang remedies na hinahanap or ginagamit. So in the case of Senator Marcoleta, magfa-file siya ng motion for bail. So dito dahil plunder case siya, so balikan natin yung bail. Ano yung mga doktrina o principles dito sa bail? Kapag ang sabi sa saligang batas, all persons are entitled to bail. All persons na humaharap sa kasong kriminal ay may karapatan mag-bail. Ang exception ay kung yung penalty ay capital punishment, which is reclusion perpetua and above, maaari kang ma-deny ng bail if evidence of guilt is strong. So dalawang kailangan na factors, capital punishment and evidence of guilt is strong. So mag-file ng motion for bail si Senator Marcoleta para na on the ground na hindi malakas ang ebidensya. So may ground si Senator Marcoleta kasi hindi naman niya dinideny yung facts. Ibig sabihin, para sa kanya, it is a question of law and not a question of fact. Established in fact. May nag-donate, tinanggap niya for purposes of the election campaign. Illegal ba yung pagtanggap niya? Yun lang ang issue na i-resolve ng Sandigan Bayan. Kung yun lang yung issue, ang sasabihin ni Senator Marcoleta, the evidence of guilt is not strong kasi this is simply a question of law. So, yun yung next step na hinaharap ni Senator Marcoleta. Ma'am Jenaline, sabi ni Ma'am Jenaline kasi, pero si George Garcia nagsalita, si Marcoleta walang kaso sa donation. Dapat si Marcos, ganun din kasuhan kasi pareho lang sila tumanggap ng donation. May trade pa nga na work na sa government. Wala naman talagang kaso sa pagtanggap ng donations for campaign contributions. Wala po talaga. In fact, kung nagkamali pa nga dun sa pagdeklara o hindi pagdeklara, hindi na po yan criminal case. So walang problema dun sa wala pong COMELEC case. Ang kaso ay kung yung pagtanggap ba ni then Congressman Marcoleta ng pera for campaign donations ahead of the campaign period, kung ito po ba ay legal, ay mako-consider na ill-gotten wealth o kaya regalo. So yun lang po ang i-resolve ng Sandigan Bayan. Yes, the Sandigan Bayan is part of the judiciary. So yung mga tanong din na malakas po ba ang depensa o hindi, ang masasabi lang po natin is that reasonable yung defense ni Senator Marcoleta. Kasi yung malakas is a comparative term. Malakas compared to what? Diba? Yun yung katanungan ngayon. Anong kinukumpara ninyo? Bakit ang tagal nung walang live stream? Kasi nga, I had to go out of the country because one of our family members has a health concern. Mahaba po ba paglilitis sa kaso ni Senator Marcoleta? Sa totoo lang, simple lang yung issue. Kung criminal act ba ang pagtanggap sa campaign donations. Ngayon, alam natin na hindi kasi may mga rules yan doon sa COMELEC. Alam natin na talagang ang mga kandidato natin ay allowed
tumanggap ng mga donasyon, pero may mga limits lang yan. So, aabot pa ito sa limits. Historically and similar cases, how soon or tagal ang answer if makaka-bail po siya. Depende din po yan sa mga pinatutunayan at doon sa docket ng Sandigan Bayan. So, like I said, yung mga ganyan po na detalye, hindi po talaga namin, unless you're actually the counsel at alam mo yung calendar ng hukuman, dun lang natin masasagot yan. So, hindi kumpleto ang impormasyon natin dyan. Kung hindi payagan yung motion for bail ni Senator Marcoleta, pwede ba makialam ang Supreme Court dyan? Okay, uulitin ko ha, pagdating sa Supreme Court, hindi po ito nakikialam. Kailangan mag-file ng kaso o petition sa Korte Suprema para mag-desisyon sila. So, in cases like this, anong mangyayari? Magfa-file ng motion for bail si Senator Marcoleta, tapos magdi-decide ang Sandigan Bayan dyan. Kung hindi sang-ayon si Senator Marcoleta sa desisyon ng Sandigan Bayan na payagan siya mag-bail, maaari niyang dalhin yung issue sa Korte Suprema. So, ayun. Yun po yun. Hindi makikialam, meaning hindi pangungunahan ng Korte Suprema ang petition. Kailangan mag-file ng petition. Okay, uulitin ko. Yung kaso sa COMELEC ay iba sa kaso sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan po, ang idinidecide na issue ay kung legal o hindi yung pagtanggap ng donasyon para sa kanyang kampanya. Minor lang po ba? Walang minor na plunder case kasi kaya nga plunder at walang bail yan dahil seryoso siya. Hi kay Ams. Sabi ni Jessica, bakit si Bangag, ang laki ng tinanggap niya, bakit hindi siya ipa-impeach? Grabe, parang undeclared martial law na ba ngayon? Kasi ginigipit na nila ang mga kakampi ni VP. Bakit nga Sara, ba? halatang Hindi, halata no? na may pinapanigan. Kaya Yun nga nga. din po. Kumbaga, kung ang pagtanggap ng campaign donations ay illegal, marami pong magiging akusad, marami po ang magbubunga na kaso. So, ang kailangan ma-establish ng sandigan ng OMB, ng ombudsman sa kanilang pag-usig ng kaso ay yun nga na illegal ito, in particular sa ginawa di umano ni then Congressman Dante Marcoleta. Pwede po bang ma-impeach si Remulla? Well, maaari po. At ang dinig ko ay, di ba, may mga umiikot na balita na mayroon na nga pong na-draft na reklamo for impeachment kay OMB Remulla. Whether i-file yung reklamo na yun, titingnan natin. Sabi ni Vendetta, ano sa tingin ninyo ang galaw ng admin ngayon? Regarding sa INC, alam naman natin na malaki ang epekto ng INC sa local elections. Hindi ba ito detrimental sa mga kaalyado nilang panggigipit? I am sure na kino-consider din yan ng mga administration candidates, lalong-lalo na yung mga sa local level at saka sa Congress, pwede ba ma-impeach si Remulla as OMB kaso malabo hawak ni BBM supermajority ng Congress? Yan ay kung magkakampi pa sila ni BBM.
Madalas kasi iniisip natin na lahat ng nasa administrasyon ay magkakakampi. Mhm. Posibleng magkakakampi sila on certain issues, pero baka hindi sila magkakampi on all issues. Mhm. So, we will see. Did I already comment about the first week Mhm. of impeachment trial? What can you say? Sino may advantage? Sa totoo lang, hindi natin magagawan ng review kung sino may advantage doon sa buong kaso dahil isang article of impeachment pa lang ito at hindi pa natin Mhm. nakikita ang kabuuan ng ebidensya. Ang pwede nating komentuhan ay yun sa pagpresenta kay Mark Calilong kung ito ay significant. Ang purpose ng pagpo-present kasi kay Mr. Calilong ay to determine kung authentic or not yung isinumiti nito na recording at ito ay faithful reproduction Mhm. ng press briefing na ginawa ni VP Inday na naging basehan para dito sa article of impeachment number 4. So, ano yung purpose? Yun yung purpose doon. Authentication lang po si Kalilong. Pero Mhm. maraming naitanong na nagbukas ng iba't ibang issue. Halimbawa, yung unang-una, yung natanong tungkol dun sa affidavit niya kung ano ang basehan ng mga ito dahil siya yung isang investigator on the case. Kaya Mhm. nagbubunga ng mga katanungan tulad ng talaga bang nag-imbestiga ka and so on. So at dahil nagkaroon ng parang mini summation ang abogado para sa prosecution, binigyan ng impeachment court ang pagkakataon ng depensa na makapagsalita din ng ganon Mhm. with the warning na hindi na po pwede yung mga summation-like uh, statements galing sa lawyers. Kasi parang ang lumalabas, yung mga abogado ay nagtetestigo, hindi po sila Mhm. witness. Pati yung mga katanungan na 2 beses ginawa ni Senator um, Risa Hontiveros, parang pinapatestify niya yung mga abogado para magsabi na mayroon o na Mhm. impeachable offense ito na maaari na silang pinapagawan niya ng conclusions para nagpinapagawa niya ng conclusions yung mga lawyers hindi pa napipresenta lahat ng ebidensya. So marami tayong lessons learned dito. Unang-una, kung magpipresenta ka ng expert witness, kailangan i-qualify yung expert witness. Anong ibig Mhm. sabihin nun? Ano ang ibig sabihin ng qualify the witness? Ibig sabihin, kailangan ipresenta yung mga credentials ng witness para makita na mayroon siyang expertise on the subject matter. In Mhm. this case, mako-consider ba natin si Mr. Kalilong na expert witness? Kung ang sinasabi niya sa kanyang training ay 2 linggo at tungo doon sa paggamit ng makinarya para sa authentication, then hindi well established yung kanyang expertise. Mhm. Pangalawa, ano yung purpose? Kailangan tinitignan natin kung yung purpose ng pagpresenta niya ay tungo doon sa pagpapatunay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. So, so ano yung purpose niya uli? Siya dapat ay Mhm. mag-authenticate nung... Yes, thank you. Siya ba, so ano yung purpose? Siya ay daw may testigo para patunayan na yung isinumiti nila na video ay authentic na reproduction ng um, Mhm. ng pagsalita ni VP Inday doon sa kanyang parang press briefing na yun. Mhm. Ayun lang dapat yung issue sa kanya. Kaya lang dahil ang daming nasabi, ang daming natanong, hindi naman nalihis pero maraming nabuksan na ibang mga Mhm. issue. Halimbawa,
kung yung pagsasalita ba ni VP Inday ay mako-consider na high crime. Ito ba ay mako-consider na culpable violation of the Constitution? Ito ba ay betrayal of public trust? So, may mga nabuksan na ganun. Pero huwag nating kakalimutan na yung purpose ni Kalino ay para i-authenticate yung ebidensya na sinumiti nila. Ngayon, kung hindi ma-establish yung authentic yung sinumite na kopya, kasi screen recording yung sinumite nila eh. Kung hindi ma-establish yung authenticity nito, then hindi siya ma-enter as evidence. Pag hindi siya na-enter as evidence, then walang mako-consider yung mga judges tungkol dun sa allegedly ginawa ni VP Inday. Uulitin ko ha, Sir Daniel. Walang kinalaman yung kaso ni Senator Marcoleta sa COMELEC doon sa kaso niya sa Sandigan Bayan. Although, nung una kasi, ginagamit mismo ng mga investigador sa ombudsman yung the fact na hindi niya dineclare sa kanyang sose yung pagtanggap niya nitong contributions na ito. Kung kaya't sinasabi ng OMB na ill-gotten yan kasi hindi niya dineclare sa sose niya. Sabi ni Napoleon, nadula si Kalilong sa sinabi niya during cross-examination na may order higher than the DOJ. Sinong higher than the DOJ kung di Malacanang? Hindi ko po narinig yung parte na yon, pero kung totoo yan, then yes, that is admissible as evidence. Binawi lang sa pagpapakilala ni Attorney Ligot, expert at 2 weeks intensive training daw. Kala mo naman by doing that, believe na yung mga tao. So, well, that is a question on, kumbaga, na-establish ba na expert si Mr. Kalilong? Kung hindi, then yung pag-authenticate niya ay maaaring pagdudahan. Sasabi ni Ma'am Awi, I'm not sure if he said Malacanang, pero he did say DOJ and higher. Kaso ba si Kalilong pwede ba gamitin ng defense to show na hindi siya credible? It can be used to impeach him, pero remember, mayroong tinatawag na presumption of innocence. Pwede mong ipresenta na may kaso siya o may mga kaso siya to show the dimension nga of his goes into character. But that does not mean na established na yung guilt niya. Whatever the Senate court decides, shouldn't we follow the Constitution and the Supreme Law, which is the people? When you say that the Supreme Law is the people, it is expressed through the elections. So when we elected our senators, we gave them the duty to sit in the impeachment proceedings, and we delegated the authority to decide to them when we elected them. But because we have freedom of speech, we can show what we call the autonomy of the voter. Ibig sabihin, just because binigay natin yung karapatan or obligasyon na umupo sa Senate Impeachment Court at mag-decide, hindi ibig sabihin yan sang-ayon tayo.
kung di kaya ma-identify ng prosecution ang person na allegedly conspired kay VP Sara, if tinanggap niya nga ba ang kasunduan with VP to commit the alleged crime, kaya hindi kaya ma-establish yung crime. Okay, what is the crime? Unang-una. So ang sabi dito sa prosecution, 3 yung offenses related to impeachment. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, tapos yung third is high crimes. So culpable violation of the Constitution ba ito? Sabi ng prosecution, culpable violation ito dahil nakalagay doon sa saligang batas yung kanyang oath of office na to uphold the laws. So, tapos doon sa naman, sa betrayal of public trust, pinagkakatiwalaan ng tao na si VP Inday ay mag-uphold ng law. So yung ginawa niya ay hindi pag-uphold ng law. And pangatlo, ito ay high crime. Doon sa high crime, yun yung pinakamadali. Kasi ang grave threats or threats, hindi siya daw grave threats eh. Kung ito ay light threats or sabi ng defense, hindi po ito mako-constitute na high crime. Ano ba ang high crime? Generally, sa iba't ibang mga jurisdictions, ang high crime po ay kaakibat doon sa safety and security of the state. So, yung mga treason, ganyan, espionage, yan po ay high crimes. Kaakibat din doon sa nakalagay sa saligang batas, considered din na high crime ang violate ng ang graft and corruption. So, sabi ng depensa, hindi po ito papatak sa high crimes. Mataas ba ang bearing ng matataas na survey ni VP Sara sa betrayal of public trust? Ang trust and approval ratings and even popularity ratings ng nasasakdal is always a consideration kapag mayroong tinatawag na political na kaso. So in this case, ang impeachment ay isang political na proseso and politics can play a role in it. In fact, pwedeng ang basis ng pagboto ng guilt or innocence, conviction or acquittal ay base sa political considerations rather than strictly legal ones. So, in politics, yes, always, yung matataas na surveys, yung approval ng taong bayan ay maaaring maging factor sa pagboto ng mga senador on guilt or innocence. Sabi ni Kuya Gardo, yun bang pag-preside ni Cheese, hindi ba maging questionable sa bandang huli, walang bisa ang impeachment sa technicality? Ganito yun. No? Kung hindi yan dalhin sa Korte Suprema, ibig sabihin ina-uphold yung power ng Senado to make that decision. So yung Senado, nagboto sila at ginawang desisyon na iupo si Cheese Escudero bilang presiding officer strictly on the impeachment proceeding. So kung hindi yan dadalhin sa Korte Suprema, that will stand. Dahil may karapatan ang Senado to organize itself, to establish its own rules, to and its own processes. So sila yung magde-decide kung paano nila gagawin yung impeachment. Hindi yan papasukan ng Korte Suprema. So dun sa nagsasabi na posibleng maibaliwala ang buong impeachment dahil dito sa pag-upo ni Cheese Escudero, malabo po yan kung hindi fa-filean ng kaso. So, kung mag-file na timely or ngayon, habang ongoing yung impeachment, okay pa. Pero kung later on pa ifa-file yung kaso after the impeachment, medyo magiging, kumbaga, the court will take into consideration, bakit tinanggap ng Senado at the start
Tapos suddenly hindi na nila tinatanggap. Yun lang. Ayos, no? At yan, natunghayan nyo mga ilang naging tugon at pahayag ukol nga no sa plano at hakbang nila patungkol nga no sa ating Vice Presidente. Ito umano nga nagtatangka na tuluyan niyang mapabagsak at tuluyan niyang hindi makatakbo no sa pagkapangulo ang ating Vice Presidente. Kaya patuloy nating suportahan syempre yung mga nagmamahal sa ating Vice Presidente na tuluyan nga maprotektahan at talagang tuluyan pa rin mailuklok o maiupo bilang Pangulo itong ating Vice Presidente, no? Kaya hanggang sa muli nating pagkikita, mga kababayan.